Bali may redraw mga tol yung nakaraang chapter, kaya yun nga muna yung unahin natin. So unang binago mga tol yung scene dito kay Crescent Eyebrow, kung saan habang nilalabanan niya dyan ang mga monster na tinatawag na triple tanks, dumating nga dyan sila Shuryu. Bumaba agad si Shuryu dyan sa sinasakyan nila, pero talagang pinipigilan nga siya ng mga kasama niya dahil sa hindi dyan yung lugar kung saan dapat nilang puntahan. Pero sabi ni Shuryu dyan mga tol, hindi niya nga raw pwedeng iwan yung hero na yun na ganon. At gawin na nga lang daw ng mga tauhan niyang yan yung gusto nilang gawin. Pero habang pasugod na nga si Shuryu mga tol, dyan na nga dumating sila Ryumon. At nabago nga yung sinang pagpatay nila sa mga monster mga tol, kung saan nung aatakihin na nga nila ito, makikita natin na may dumaan nga dyan na napakabilis. Nakakapa nga ito mga tol, kaya siguradong yan nga walang iba kundi ang pinakamalakas na kalbo. Bigla na nga lang namatay dyan yung mga monster at talagang tumalsik pa nga rito yung mga ulo nila. At nagtataka nga dyan yung mga tauhan ni Ryumon dahil sa napatay nga raw nila ang mga monster na yan nang hindi man lang lumalaban ng mga ito. Habang si Shiryu nga mga tol, mukhang napansin nga ang dumaan na yon. At parang nakilala niya nga talaga mga tol na si Saitama nga talaga yon. At makikita rin natin sa panel na to na mukhang si Saitama nga talaga. At kasunod nga niyan mga tol, ipinakita na si Saitama kung saan kasama niya na nga yung mga kasamahan niya na hero na yung Big Team. Tinanong pa nga siya dyan kung bakit ito late, pero sagot nga ni Saitama yung mapa nga raw itinuturo siya sa maling direksyon. Pero yun pala mga tol, mali yung way ng paghawak niya ng cellphone. At itinuro nga ni Red Nose yung tamang way dyan kay Saitama. At mula nga dyan mga tol, may ibinigay nga sa kanyang parang papel ang mga kasama niyang yan at napatanong na nga lang si Saitama kung ano ba yan. Kasunod na may nabago dito naman sa new leader na si A. Kung saan ang nangyari nga dyan mga tol, naunang dumating sa area ang dalawang hero ng Hero Association na si Peder at Double Hole. At nilalabanan na nga nila dyan ang monster na yan. At kapansin-pansin mga tol na talagang dihado nga sila sa laban. At dyan na nga sumulpot mga tol ang new leader hero na si A. At napakaganda ng panel na to kung saan talagang focus nga sa kanya. Blur yung background mga tol na parang kuha nga sa camera. At dito sa isang slash niya nga mga tol, talagang tinapyas niya ang ulo ng monster. At dyan na nga siya nakilala mga tol ng dalawang hero at yan nga raw ang assassin na si A. May bounty nga raw ito at opportunity na nila para mahuli yan. At ganun pa nga rin yung mga sinabi ni A mga tol kung saan nagpakilala na nga siyang hero. At kung lalapit nga raw ang mga ito sa kanya, mag-ingat dahil sa may sinasabing accident during hero work. Dito naman kay Sadats mga tol, mas pinakreepy nga yung monster at mas brutal yung nangyari sa kanya. At bali yun na nga lang mga tol, yung mga nabago sa chapter 224. So One Punch Man chapter 225 at ang title nga nito ay New Blood 3. At nagsimula ang chapter sa napakatinding banat mga tol ni Metal Bat sa monster. At makikita natin na talagang wasak durog at lipadan nga ito dyan. Napahanga sa kanyang mga tauhan niya, ganyan daw pala kalakas ang isang S-Class hero. At mukhang konti nga lang daw yung tatrabahuhin nila dahil dyan kay Metal Bat. Bigla naman nag-report ang isa sa mga tauhan ng Metal Bat at sinabing meron daw isang new leader ang nasa peligro. Kaya agad nga siyang tumakbo dito mga tol at bigla nga siyang napatigil at napansin niya yung dalawang security guard ng Neo Heroes. Naglalakad nga ang dalawa at bit-bit na nga nila ang dalawang namatay na hero na si Impelsinib at Sadats. Well, sa tingin ko hindi pa sure kung mamamatay talaga ang dalawang yan dahil maaari ngang i-revive sila ng Neo Heroes. At kaya nga siguro sila kinuha ng dalawang security na to. Kaya napapatanong dito si Metal Bat kung sinagip ba raw ang dalawang yon. At naman dito mga tol kay Blue kung saan makikita natin na talagang bagsak na nga dyan yung mga kasamahan niya. At nasabi niya nga dyan na talagang hindi raw perpekto yung mga nangyari sa unang laban nilang ito. Kaya naiintindihan niya marami pa siyang mga bagay na dapat matutunan. At dito mga tol, kalaban niya nga ang napakalaking crab monster na to. Ang pangalan ng monster ay Shell King na isang disaster level demon. At bukod nga dyan mga tol, meron nga itong mga kasama na maliliit na monster na tulad niya. Galit na galit si Blue mga tol at sinabing ba't nga raw yan ginawa sa team niya. At mula nga dyan, talagang babanat na siya sa monster na yan. Napakatinding lightning attack ang bibitawan niya rito mga tol. Binanatan niya nga sa sipit ang monster na yan pero hindi nga tumalab ang pag-atake ni Blue. Pero hindi pa nga rin tumigil si Blue mga tol. Iniba niya nga yung posisyon ng kamay niya, parang nagdasal siya dyan at talagang itinodo niya nga. At dahil sa napakatinding pwersa niya mga tol, naputol niya nga ang sipit ng Shell King. Makikita natin dito na talagang nasaktan nga sa nangyari ang monster pero tuloy nga lang si Blue mga tol, nakapwesto na nga siya dito at ito todo na. At kasunod nga niyan, ayan na nga, bagang
So matindi nga rin mga tol, ganito pala lumaban itong anak ni Blas na si Blue. At makikita natin dito na may pinakawalan nga siyang puwersa na hugis kamay na napakalaki. Direct hit nga ito sa monster at talagang nadurog nga ito mga tol. At ang matindi, pati yung mga kasamahan nitong tinatawag na Shellpoke Disaster Level Wolf talagang wasak nga rin. Dito agad na nag-report si Blue sa headquarters nila at sinabi niyang natalo na nga raw ang mga monster. Pero maraming nga raw sa team niya ang injured at na-activate na ang mga life support system ng suit ng mga ito. Kaya magpadala nga raw ng medical team agad-agad. Sumagot naman agad sa kanya etong si McCoy at sinabing nakikita niya nga raw yang si Blue mula sa CCTV. At tinanong niya nga si Blue kung ano ba ang pakiramdam na lumaban sa isang tunay na monster. Sagot naman ni Blue, yung pagiging careless nga raw talagang kalaban at yung disaster level demon nga raw na yun talagang malawak yung range ng lakas. At kahit na nga raw may mga suit sila at bigla nga siyang napatigil dyan mga tol dahil sa may sumabog nga sa medyo malayo sa may likuran niya. Agad na sinabi ni Blue kay McCoy na meron nga raw malaking monster ang nagpakita at pupunta na nga raw siya doon. At pinipigilan nga ni McCoy si Blue mga tol dahil sa mukhang paubos na nga yung battery sa suit ni Blue. So bali ayan na nga mga tol ang mga nangyari sa chapter na to. Kasasabi lang ni Blue na yung pagiging careless nga raw talagang kalaban niya, pero sa pagkakataon ngang ito sumugod nga agad siya kahit siguradong alam niya na kukunti na yung battery ng suit niya. At bali ayan nga mga tol yung downside ng mga suit na to ng Neo Heroes. Parang nakakailang laban pa nga lang sila mga tol paubos na nga agad yung battery ng suit nila. Unlike sa mga hero ng Hero Association na talagang nagtatagal sa laban dahil natural strength yung gamit nila. So bali yan nga lang abo ng video to mga tol. Kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!